Sabi nila ang kamatayan ay pahinga. Pero paano kung hindi pala iyon ang wakas? Paano kung ang bangkay ng pinakamamahal mong lola ay mapalitan ng isang nilalang na uhaw sa laman at kaluluwa? Ako nga pala si Brags at ito ang nakakatakot na karanasan sa lamay ng aking lola. Unang pinubol ni Lola Ising, ako mismo ang nakaupo at nagbabantay sa tabi ng kabaong. Tahimik tunog ng orasan na nasa dingding. Sinubukan kong silipin ang bangkay ni Lola hanggang sa napansin kong gumalaw ang daliri ng bangkay. Lola? Ikaw ba yan? At nagulat ako nang may biglang bumulong sa akin. Oo, apo. Halika rito at ilapit mo ang mukha mo. Medyo nalito ako dahil ang boses ay hindi boses ni Lola Sing. Mas malalim, mas mabigat. Parang dalawang nilalang na sabay na nagsasalita. Maya-maya ay biglang pumasok na si tita. Bakit ka nanginginig? Nakakaistorbo ka. Nagsasalita kang mag-isa dyan. Marami pa namang nagdarasal. Tita, si Lola. Gumalaw yung daliri at kinausap ako. Ay nako, tigilan mo yung bangkay. Bangkay na si Inang. Pagod ka lang at puyat. Matulog ka na. Pero hindi yun biro. At kinagabihan, muli ko narinig ang bulong. Nakatulad noong isang gabi. Apo, huwag kang matatakot. Hindi na ako ang lola mo. Buhay pa ako. Pero hindi na ako siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nais ko lang ang laman. Nais ko lang mabuhay na ikaw ang pumalit dito sa kanahigaan ko. Kinabukasan, napansin ng ilan iba na ang mukha ng bangkay. Mahaba na ang mga daliri. Nangingitim na ang mga balat at labi. Pero ang pinaka nakakatakot, nakangisi ito na para bang